الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. والسابع أي من الوجوه ikapito sa mga wadya na napangtagli sa mata na anyakuna ahaduhuma na ang kalagayan ng isa sa dalawang khabarait hadis warada dumating siya na ahaduhuma ala sababin sa dahilan wal akhar at yung isa naman ay wal khabarul akhar yung isang hadis naman na warada dumating siya ala ghairi sababin na walang dahilan. Yung isa dumating na may dahilan na katulad ng ayat sa Quran, minsan dumating yun na may dahilan, may asbabun nuzul, minsan din dumating din na walang asbabun nuzul. Katulad din nito, may hadis na dumating na walang may asbabun wurud, minsan naman dumarating na walang asbabun wurud. Falladhi warada ala ghairi sabab ay fal khabarul ladhi na yung hadis na warada dumating siya ala ghairi sababin na walang dahilan, yani walang asbabul wurud na aula mas mainam. Aula yani aula bil akhdhi, mas mainam na kunin. Bakit? Li'annahu muttafaqun ala umumihi, dahil katotohanan siya na alladhi warada ala ghairi sabab na muttafaq na pagkaisahan ala umumihi sa pagkaumumnya. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yung ibra na yung pagkaumum ng salita, hindi yung pagka-khusus ng sabab. Kasi yung syariat ay dumating hindi lamang sa mga panahon nila at mga asbab na ginaganap sa kanila. Yung sabab-sabab na yan, o kaya yung asbabun nuzul na yan, asbabul wurud, ay para lang maintindihan yung maksud ng ayat. Pero yung ayat o kaya yung hadis na pinarating para sa pangkalatan hanggang yung qiyamah. Yan dito. So yun, mas kung magbabanggaan yung dalawang hadis na yun, na mas uunahin yung isa. Walwarid na ala sababin na mukhtalafun bi umumihi, samantala yung warid na ala sabab na mayroong sabab na mukhtalafun, may khilaf ang mga ulama fi umumihi sa pagkaumum niya. Kung umum ba ito o hindi. Wathaminu an yakuna ahadul khabaraini qutiya bihi alal akhari. At ang ikawalo na an yakuna na ang kalagayan ng ahadul khabaraini ng isa sa dalawang hadis na qutiya bihi, hinatulan sa kanya, ihinatul siya alal akhari, laban doon sa isa. Halimbawa yung isa na hadis na umum, tapos yung isa na hadis na khusus. Yung isa na hadis na umum, tapos yung isa na hadis na khusus. Yun yung tinatawag na kutiyabi, kumbaga na dinesisyonan sa kanya yan na ahadul khabarain alal akhari kaysa doon sa isa. Kasi yung alal akhari, halimbawa, kung kayo ay magdodabit, yung kutiya, yung bihin na yun, ayun yung khas, tapos yung alal akhari na yun yung hadis am. Na kapag nagbanggaan ang khas at saka am, na mas kukunin yung hadis na khas. Diba? Yun yung kaida ng taksis. Kung ganun, falladhi qudiya bihi minhuma, na yung hadis na qudiya na hinatulan bihi sa kanya, yani kinuha siya minhuma minal khabarain, mula sa dalawang hadis na aula, yun ay mas karapat-dapat, ay bil akhdi, mas karapat-dapat na kunin. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na al-khabar al-maktibihi na sabata na italaga lahu para sa kanya na alladhi haqqut taqaddumi, yung karapatang ipauna. Kasi di ba yung halimbawa yung isa sa dalawang hadis na yun na umum, tapos yung isa naman sa dalawang hadis doon na khas, na saan ang kukunin natin? Ang kukunin natin na yung khas, kasi pag yun ang para ng pagtarjih. Wattasi'u an yakuna ahaduhuma isbatan wal akharu nafyan.
At ikasyam, na aniya ko na ahaduhuma na ang lagay ng isa sa dalawang kabaray na isbatan, musbit upama. Wal akharu nafyan. Musbit ibig sabihin ng isbat na isbatul pukok. Nariyo, katulad ng nagsasabi na may tutugba, walang tutugba, nagbanggaan ng dalawang salita. Nariyo, sabi ng mga salapi na datutug. Nariyo, datutug. Sabi naman nila na may tutug. O di kaya sabi nila na walang tawag dito, walang kunot na nanggaling sa nabi. Ang kunot-kunot na yan, bid'ah. Nariyo, tapos yung nagsasabi na may kunot. No, so yung dalawang halimbawa, yung dalawang kaul na yun, kasi hadis ang tinutukoy natin, hindi salita eh. Halimbawa lang yun ba? No, na yung nagsasabi na meron, nagigima na isbat. Wal akharu, at yung isa naman na nafyan, sabi niya wala. Halimbawa, no, apayukaddamu al-isbatu. No, na uunahin o kaya ipapahigit yung musbit, yung nagsasabing meron. Yung nagsasabing meron. Bakit? Lianna ma'al musbiti ziyadata ilmin. Dahil katotohanan, kasabay ng musbit ng taong nag-isbat, ng taong nagtalaga, na ziyadata ilmin. Merong karagdagang ilmin. Siyempre, sinabi yung meron. No. So, paano mo sinabi meron? Ganito. Halimbawa sinabi mong meron, ganito. Katulad ng kunot, halimbawa, bakit nyo sinasabing walang kunot sa panahon ng Nabi? Ariyo, nagturo pa ang Nabi ng dua. Ito yung dua sa kunot, Allahumma hdini ila akhiri, halimbawa, no? So, yun ang tinatawag na ziyadatul ilm. Ariyo, katulad pa ng pagbabawal na bumisita ng kubod. Yung ng mga salabi, mga wahabi, pinagbabawal nila yung pagbisita ng kubod. Tingnan na wala yan. Wala yan sa syariat ng Muhammad. Halimbawa yung salita nila hadis. No, wala yan sa salita ng Muhammad. No, samantala na mayroong tinuro ang Nabi na dua sa Aisha radhiyallahu anha, pag ikaw ay bibisita sa kubod, nabasahin mo ito. Ano yun ang tinatawag na nagpaparagdag ng ilmo? Pagumana na yan sa katawan, kaya dinadagdagan niya yung ilmo pa. No, kaya nga meron tayong kaida. No, al-musbit muqaddamun ala nafi. Yung tao, yung musbit na muqaddamun ay mas ipapahigit kaysa doon sa nafi. Al-musbit muqaddamun ala nafi. Kung gano'n na fal-akhdu biriwayatihi biriwayatil musbit na awla, mas karapat-dapat. Ay, bil-akhdu, mas karapat-dapat. Wal ashiru ikasampu an yakuna ahaduhuma naqilan wal akharu mubqiyan. At ang ikasampu yung isa sa dalawang hadis na naqilan. Naqilan, yani kinuha. Nakilan, ibig sabihin ng nakilan dito, kinuha, lipat. Kuha, lipat. Pamanagitiba sa tanong. Kinuha tapos nilipat. Transfer pa ba? Transfer. Wal akharu, samantala yung isang hadis na mubkiyan na natili doon sa dati niya, hindi nagbago. Yung dalawang hadis na yun. Tingnan ninyo, may mga halimbawa. No? Katulad ng bago ang hatol, bago dumating ang syariat, ano ang kalagayan ng dunia? Ano ang mga bagay-bagay? Bara'atul dhimma. Ibig sabihin ng bara'atul dhimma na wala mang obligasyon. Bara'atul dhimma. Al-aslo, bara'atul dhimma. Ang asal na bara'atul dhimma. Ano yun? Ayun ang asal. Yun ang asal. Yun ang original. No, bago pa dumating ang syariat, Ariyo, kaya pa kasal na bara'atul dhimma. As well as walang dalil, walang syariat na dumating, nang bubuki, mananatili tayo doon sa pinaka-pundasyon na asal. Isa sa dalil ng Shafi'i na yung istishabul asal. Kasi yun yung asal, wala tayong obligasyon. Hindi sa ating wajib magsambayan, hindi walang puwasa, wala. Sino hindi pa dumating ang puwasa at saka sambayan? Pero, noong dumating na ang sambayan, nagkaroon na tayo ng obligasyon na yung pagdating niya naging tungkol sa nakil. No, kung yung hadis na yun ay nangangahulugan ng nakil, dati walang utos tapos nagkaroon ng utos, hindi mananakil. No, wala karuan yung isang hadis naman na bubuktiyan, nananatili o kaya nagpapanatili sa dati. Wala pang pagbabago. Kung ganun
na yung hadis na nakil na awla, mas karapat-dapat ay bil akhdi, mas karapat-dapat na kunin. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na ang nakil na yufidu hukman syar'iyan. No, nagsasaad ng hukum syar'i. Kasi dati walang hukum syar'i, tapos nagkaroon ng hukum syar'i. Hindi murad ng tanakil at saka mubuki. Yang kanito, walhati asyara at ikalabing isa an yakuna li ahadihima ihtiyatun. Meron sa isa sa dalawang hadis ihtiyat. Meron yung ihtiyat, yung pag-iingat. Kung gano'n na pa yung kaddam, nauunahin siya na al-muqad, yung hadis na may pag-iingat, alal-ladhi, doon sa hadis ay alal-khabarin ladhi, no, doon sa hadis na la ihtiyat fihi, na walang pag-iingat, fihi, sa kanya, fihi, bil khabar. Doon sa hadis na walang pag-iingat. Mas, siyempre, kung magbabanggaan ang dalawang hadis na ito, may pag-iingat na konti. Ariyo. Halimbawa ng halimbawa paghuhugas, no? Hugasan. Ariyo. At saka sabunin. Nasaan ang kukunin mo doon sa dalawang hadis na yun? Siyempre yung sabunin. Bakit? Kasi nandun yung pag-iingat eh. Hindi na. Kaysa hugasan lang, walang sabon-sabon. Mas punang utuwa. Sabunin mo. Kasi yun ay may pag-iingat. Bakit sabi niya? Li'annal ahwata lid-dini aslam. Dahil ang pag-iingat para sa agama na aslam, mas ligtas. Mas ligtas. Siyempre, yung ingat, mas yung pag-iingat, mas ligtas. So, ganun yung mga masala. Minsan kasi na yung mga hadis na ganun ang kanilang daan. Adiyo. Halimbawa, para iba pang halimbawa na may pag-iingat. Halimbawa, sabihin na dito na, ubusin mo ang laman ng talab na yan. At saka yung pangalawang salita, kumain ka mula sa talab na yan. Bangagkul ka na unti sa talab. Siyempre, yung pag-iingat na kung ang hawakan mo na yung kumain ka sa talab na yan. Hindi yung ubusin mo ang nasa talab na yan. Usiyan, sinugi. Wasani asyara, ikalabing dalawa. Ani ang muna ahanuhuma. Ang lagay ng isa sa dalawang iyon na yaqtadi al-hadra. Nagsasaad ng pagbabawal. Nagsasaad ng pagbabawal. Wal akhar, at yung isa naman al-ibahata ay pwede. Kapama na yung isang hadis nagsasabi ng haram, yung isa naman na nagsasabi ng pwede. Napapihi wajhan. Nasa papihi sa ganitong issue, o kaya papikaw ni ahadima yaqtadil hadra wal akhar ibahat na wajhan. May dalawang wajah ay min ashab Syafi'i, mula sa ashab ni Imam Asy-Syafi'i. Ahaduhuma, isa doon sa dalawang wajah, ahadul wajhay na annal khabarain na sawa'un, parehas yan. Parehas. Parehas. Parehas yan. So walang pagkakaigit kalamunan ng hadis. Ariyo. Nakaginat kung ganyan na hindi may tatag. Hindi na idang ta'arada. Tasakat. Ngiti kiswere. Idang ta'arada. Tasakat. Laglag. Ibig sabihin na yung dalawang hadis na yun nagbanggaan na doon. Hindi na yun makbul. Hindi na yun makbul. Hindi na tatanggapin yung hadis na yun. Wasani, at ang ikalawa ay minal wajhay na annal ladhi yaqtadi al-hadra, na yung bagay o kaya yung hadis na nagsasaad siya ng pagbabawal o kaya ng pagkaharap na awla, mas karapat-dapat ay bil akhdi, mas karapat-dapat na kunin. Bakit? Wahuwa, at siya na ikalawa, yani wal qawlus sani, wal wahuwa ay wal qawlus sani na as-sahih, yun ang sahih nasa madhab. Bakit? Li'annahu ahwat, dahil katotohanan siya na athani ahwat, mas maingat. Mas maingat. Tingnan nyo man dito sa number 10, sabi niya, li'anna dhalikal fi'la, dahil yung ganong gawain, ikana haraman man, na kung katotoong haram na siya, papirtika bihi, nasa
irtikabihi, kumbaga na sa pagkuha o kaya pagkonsumo sa kanya na haram na merong dararun, merong tinatawag na darar. Merong tinatawag na pinsala. Kasi kung haram man yun, pwede na sa akin. Wain ka na bububahan, no? Pero kung ang kalagayan niya ay mubah, na pala darara bitarkihi, walang pinsala kung iwanan. Barat na pamakamubaho pa mo, na iniwanan ko lang. Kasi yung mubah na walang lusa at walang utos sumama. Yun yung sa mubah. So, mas mainam pa rin na ang kukunin doon sa dalawang hadis ay yung nagsasaad ng upama na nagsasaad ng pagbabawal. Kung saan yung nagsasaad ng pagbabawal, nagtitipid. May mga halimbawa yan. No, itong mga bab na ito, o kaya mga qaul na merong iba't ibang halimbawa. Magamat, kung titingin tayo sa mga malalaking libro na hindi lang ito, ang binanggit na pagtarjih ng sanad at saka pagtarjih ng mata. Marami pa. Marami pa yung tinalakay ng mga ulama natin na re-research yan sa mga malalawak na mga kitab. Ang malalaking mga kitab. Pwede doon siguro tingnan doon sa libro ni Imam Ghazali na I'tisam o kaya doon sa Burhan, no? Burhan at saka marami pang mga libro ng malalaki na isinulat at saka doon sa Usulul Fiqh na Jabul Jawami. Ariyo, itat na ito katama kahit ako na isang silip na hindi pa ako nakasilip sa mga libro na yan. Agudar ka pa. Ariyo, pero alam ko lang na yung mga Usulul Fiqh na nandoon yung mga pamamaraan ng pagtarjih ng hadis. Kasi kaya itatarjih yung hadis, no? Kasi mas ala istikmal dahil gagamitin yung mga hadis na yun. So, hindi natin basta-basta gagamitin yung mga hadis na walang pagtarjih. Kasi nga yung taarud na tinutukoy ko sa inyo, na yun yung pagtaarud sa pagitan ng pag-intindi natin at saka sa pagsabi. Na ba taarud ko hindi nagkaroon ng taarud sa salita ng Allah o kaya sa salita ng Nabi. Ang merong taarud na yun sa akin. Kumbaga na itong mga masala na tarjih na ito, kaya taarud na ito, na kapag ang zahir niya, kumbaga na yun ang malinaw sa atin na merong taarud, na yun ang chichik natin. Pamana tayo na magbabasa tayo ng isang hadis upama, no, na akala natin na yun lang, hindi natin alam na napakarami pa ng hadis. Nakadadakal ng hadis. Katulad ng paglapag ng kamay pag nakatakbir ihram na saan ilalapag yung kamay, no, sa dibdib ba o kaya sa bandang pusod ba. Ayun, nalagi dito na paarod yung dalawang hadis na. No, hindi naman nalaman kung sino ang nauna na sinabi ng Rasulullah at ano ang nahuling sinabi ng Rasulullah. So hindi na pag-alaman yung tarikh. So dahil hindi na pag-alaman yung tarikh, na tinarjih ng mga ulama. Iba't ibang pagtarjih. Na yun ay kasama sa masala ng mata. Mata ng hadis, hindi masala sa rawi. Kayong mga hadis na yan, lahat sahih. Lahat sahih. Bawat isa na kumuha ng tarjih. Pero ang Imam Nawawi, rahmatullah alay, ay inipon niya. Inipon niya yung hadis na yun, ilalagay sa bandang dibdib at ilalagay sa bandang pusod. Inipon ng Imam Nawawi, ilagay na lang sa gitna. Al-qawlu fil ijma'i. Tapos na tayo sa pangalawang dalil na yun yung hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kaya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito na naman yung pangatlo na upama na dalil na walang hilap sa dito, no? Walang ikhtilaf sa mga ulama natin. Walang ikhtilaf doon sa mayo at tubihi khilaf po. No, yung mga ulama na mu'tad bihi sa khilaf sa kanya. No, kasi meron din nagsasaad sa mga sekta ng Islam katulad ng mga Shia Rafida na hindi nila tinatanggap ang ijma. Hindi nila tinatanggap ang ijma. Maliban kung kasama sa nag-ijma ang Ali karramallahu wajhahu at firma nila. Pero kung hindi kasama sa nag-ijma ang Ali radhiyallahu anhu, na hindi nila tatanggapin.
So, ibig sabihin, na sa panahon ng una-una na yun, sa panahon ng Ali, nasa lang nila tatanggapin yung ijma. Pero pagbaba dito, mga tabi, hindi na tatanggap sa ijma. Pero sila ay hindi sila muqtaddun bihi. Kumbaga na hindi sila maibibilang. No? Kumbaga na natatanggapin natin yung makipag-ikhtilaf sa kanila. Katulad ng mga nangyayari sa mga salaf, minsan na mga khilaf-khilaf pero tanggap nila yung bawat isa sa kanila. Pero yung mga tao na talagang itinakwil nila, laging gano'n, tulad ng mga Muslim at saka hindi Muslim. O ba, naging mga Muslim na mayroong khilaf sa kanila, pero at least na nagkakaunawaan. Ang bagsak niya o pa man na magbibigayan na lang. Pero pagdating sa ang kakilap nila ay hindi Muslim, na kayo khilaf sa hindi Muslim, na kayo rumutad din bigay. Hindi na ibibilang yung khilaf sa kanila. Lagi din mo, ang mga Shia na ba sila ibibilang? Bakit? Kasi ibang sekta sila. Ibang sekta sila. Although nagngangalan sila ng mga Muslim, pero ibang sekta sila. Ibang sekta. Ang yung nakababaliran na ibang sekta na makipagkhilap sa kanila na di sa malinaw na salita na kung makipagtalo yung isang alim at saka yung tanga na hindi yun dito makapsuldat. Kasi yung alim na yan, pero niya nadalil na shagin, so hindi sila, kumbaga na, hindi sila magkakasundo. Ang khilaf ng mga sinauna na, meron din pagkakasundo at pagbibigayan. Na din. Tibuluga may khilaf yung tanga at saka yung marunong. Pagkhilaf ka man sa hindi marunong. Kuwala ka man niya sa isa. Na yung pakikipagtalo doon o kaya pakikipag-ikhtilaf doon sa mga ganong klase ng tao ng bida. Katulad din ito. So itong kaul ng ijma na ito masala sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sila ay nagkaisa na walang khilaf na ang ijma ng mga ulama, ng mga sinauna na lamon makmur. Walang nakilap. Walang nakilap sa kanila. Babu dhikri ma'na al-ijma wa isbatihi. Bab pagbanggit kung ano ang kahulugan ng ijma at yung pagkakatalaga niya na ijma. Paano nagkaroon itong ijma? At ano ang makna ng ijma? Nabayama na ijma na miyaumpong. Si Samrano na miyaumpong. Sa Tagalog, anong miyaumpong sa Tagalog? Nagkaisa. Nagkaisa. Iba yung kasi yung nagkaisa mo. Tafak. Sa nakaw mo. Muta itifak. Diya kaya ijma na iba ito. Kalahat ng mga mujtahid, may ijma ko po. Ijma. Al-ijma'u fil lughati, ang ijma sa lugha na yahtamilu ma'nayayn. Nagtataglay ng dalawang makna. Ahaduhuma, isa doon sa dalawang makna na al-ijma'u ala syai'. Yung pagkakaisa sa isang bagay, titima na niya. Yun ang ijma sa lugha. Dito sa number 1 sabi niya ay ittifaqu ta'ifatin ala amrin min al-umur dunyawiyan kana aw diniyan. Dunyawiyan kana aw diniyan. Nagiti may ijma. Ijma sa lugha. Wasani, pangalawa, yan wal ma'na sani, ikalawang kahulugan ng tinatawag na ijma na al-azmu ala al-amr. Yung al-azmu, kumbaga yung paninindigan sa isang bagay. Wal qat'u bihi, at yung pagdesisyon bihi sa kanya na amr min qawlihim, mula sa salita nila ng mga Arab, ajma'tu ala syai'. Ajma'tu ala syai'. Kumbaga na napag-desisyonan ko
ala shay'i sa isang bagay. Yani, idha azamta alayhi. Kapag ikaw ay kumbaga na napagtanto mo alayhi ang isang bagay. Ano? Wa amma bisyari. Ito na yung kukunin natin patungkol sa syara na fahuwa ittifaqu ulama'il asr. Na yun yung pagkakaisa ng mga ulama. Pagkakaisa ng mga ulama il-asr. Ulama ng panahon. Ng panahon dito, yan yung isang panahon. Pagkakaisa ng mga ulama sa iisang panahon. Iisang panahon. Ditimanan yan. Pagkakaisa ng mga ulama sa iisang panahon. Ala hukmil hadisati. Pagkakaisa nila sa hatol al-hadisati ng bagong pangyayari. Bagong pangyayari o kaya bagong masala, bagong issue. Doon nagkaisa sila doon. So dapat na magkakaisa yung mga ulama sa bagong issue. Ano ba yung dating issue? Bago ba? Lagi di man to ba? Kaya lang na yung muskilay man to. Ariyo, na sino-sino yung dapat na ma-ijma. Sino dapat ang ka-ijma? Tapos kung may ijma sila, bakit? May bibilang ba o kaya matatawag ba na ijma yung pagka-ijma nila o hindi? Lagi ito ngayon masayman. Kung susundin natin yung mga kung susundin natin yung kaul ni Imam Ibn Salah rahmatullah alay na sinabi niya na wala nang mujtahid pagkatapos ng year ng 300. So ibig sabihin pala yung par 400, yung 500, yung 600 hanggang sa panahon natin ngayon na wala na silang dapat na i-ijma. Kaya wala nang mujtahid. Kasi ang dapat na maging mujtahid, ang dapat na ma-ijma na ulama. Nasok tanong, bis ulama tanong. Datanwagin mo ulama. Mario, hindi tayo umabot sa level ng ulama. Kung sa atin na parang rawi lang tayo. Piyapaki, nadatanong ng pensa. Betul sa paki. Itong ulama-ulama dito na ulama sa istila. Na ba ulama sa luwa? Kasi ang ulama sa luwa, kahit may alam ka lang na isang pub, alim na ang tawag sa'yo. Pero dito na alim sa luwa. Alim sa salita pa, hindi alim sa istila. Na baka alim sa istila. Ito yung mga masala. So, pagkakaisa ittifaqu ulama il-asri. Pagkakaisa ng mga ulama, al-asri ng iisang panahon. Halimbawa, ang mga sahaba, may isa sila. Pwede lang muna sahaba, wala ko ng alim. Hindi naman lahat ng sahaba na ulama. Pero yung mga alim ulama sa mga sahaba na na-ijma sila, nagkaisa sila. Nagkaisa sila. Sa panibagong masala. Lagi doon. Kadalasan mga po may ijma na siguro panahon ng mga sahaba. Kasi yung mga bago-bagong masala. Kasi ang Rasulullah so agama na kompleto. Diba? Ang agama na kompleto na sa panahon na yun. Tapos, bakit pa mayroong mga bagong dating na mga masala, bagong dating na mga issue? Meron ka ng pagbabatayan. Meron ka ng pagbabatayan na nauna na. Meron ka ng, kumbaga, nasandalan. Lagi doon kiyaso pa. Yung kiyas, muna lagi doon ng yung kiyas, na kailan nagkaroon ng kiyas? Dahil wala nang nakuhang salita sa Quran at saka hadis. Nagyang ijma na iba ito. Ngayon, iba ito. Kasi once na yung mga ulama na na-ijma sila na itong ayat na ito, hindi natin iaamal, na sunod na sa ijma. Hindi masusunod yun nandun sa ayat ng Quran. Yaman nyo ito? Parang ang mas pinakamataas na dalil natin na ijma. Parang gano'n. Pero dahil sa tawag nito, dahil sa padadat, respeto sa Quran, respeto sa hadis, na pag nagsusulat ng libro ang mga ulama na inuuna nila yung Quran, tapos susunod yung hadis. Siyempre, yun ang asal. Doon nagmula ang syariat.
Pero itong pagiging ijma na ito, nakagiya, yung ijma ng mga ulama sa isang issue, isang mas'ala na bagong dating yun, na hindi na talakay noong una. Meron kasi mga mas'ala hindi na talakay noong una. Ariyo. Na yun yung nagkakaroon ng ijma ng mga ulama. Tapos sinong mga ulama? So yung mga ulama sa isang panahon. Yung ulama sa isang panahon. Basta mga ulama sa mga isang mas'ala. Basta sabihin natin na panahon nila ay parang generation ng mga tabiin, may isa sila. Hanggang doon sa bagong sibol na alim sa kanila. Ano basta kasama, mabibilang siya sa mga ulama. No? Tapos kumbaga sumang-ayon siya doon sa hatol ng mga nauna sa kanya. Nagito ijma. Isa lang ang hindi sumang-ayon na digtugtuan sa ijma. Hindi matatawag na ijma. So yun ang kahulugan ng ijma. Tandaan natin itong salita niya. Ittifaq ulama al-asr ala hukmil hadisati. Yung pagkakaisa ng mga ulama sa iisang panahon sa hukom na bagong dating. Pagkatapos na kapag na-ijma na sila, halimbawa na yung mga nasa bandang huli nila, so yung kumakatulog sa kanila na hindi na pwedeng sumuway, wajib na sa kanilang magtaat o kaya wajib na sa kanilang mawa. Tapos ano yung pagbabanggaan yung ijma nila at saka yung tawag dito yung pagbabago ng panahon na nagbabago yung hukom. Hindi na pwede magbago yung hukom. Basta ijma na hindi na pwede magbago yung hukom. Paano mo babaguin yung hukom? Ang Allah ang nagbigay dyan ng hukom o kaya ang Rasul ang nagbigay ng hukom. Tapos ang umat na ito dahil sa pagkakaisa nila, na sila ay maksum. Kumbaga na sila ay nilinis ng Allah, nilinis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila ay maksum. So hindi sila pwedeng magkamali pag sila ay nagkaisa. Si Sabah-Samra na ijma ng Miyawpo. Antay Miyawpo. At iso mga tao sa umpungan. Nariyo, iti Miyawpo. Ayaw Miyawpo na sumangat tao sa umpungan. Hindi lahat ng tao dapat na makiisa. Nariyo. Katulad ng isang sheikh na tinatakwil niya yung ijma. Imposible yan na maijma sa mga tao. Paninindigan niya, nakatulad ng paninindigan ng mga Shia ito. Rio, paano mo malalaman na na-ijma yung mga tao? Yun, isang mas'ala yun. Di ba nagagkat po kami ko? Ang tinatawag na ulama el-asad dito na ijma, halimbawa, ulama sa Amerika, ulama sa Japan, ulama sa Afrika, ulama sa giraw. Tapos merong issue. Halimbawa, issue ng pagkain ng dalandan. Hindi barat po pamariw. Iwayasin na. Issue na pagkain ng dalandan. Sabi nila, pwede ba o hindi? May tayo sila. Pwede. Adiyo. Paano mo yun malalaman? Kasi noon, walang social media. Walang tawag-tawag. Ano ba nagkatumawin ko? Imposible. Tingin. Bakit imposible? Hindi naman magiging imposible yan. Kasi malalaman naman na hindi sila na-ijma. Minsan dahil sa pagkikita o kaya pagdating ng balita. Yung pagdating ng balita, nasa panahon nila. Madaling umabot yung balita. Kahit yung hindi nga malaking issue ngayon na dumarating na ng balita, umabot sa balita-balita.